the hand, I can hear the voice, I can feel the touch of God. In the music of birds and rustle of leaves, I can hear the voice of the Father. In the thundering rain and whispering breeze, I can hear the voice of the Father. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the mighty touch of the Father's love. Everywhere I go, His presence surrounds me. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the touch of God. On a warm summer's day when the sun's shining bright, I can feel the touch of the Father. In the snow that falls on a cold winter's night, I can feel the touch of the Father. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the mighty touch of the Father's love. Everywhere I go, His presence surrounds me. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the touch. See the hand, hear the voice, I can feel the touch. See the hand, hear the voice, I can feel the touch of God. You feel forgotten, like no one cares anymore. You're all alone, working hard, faithful to the Lord. But you're starting to grow weary, so I'm here to say, take heart. God sees where you're serving, He knows who you are. The eyes of heaven move through the world today, that our God may give strength to hearts of faith. They never miss a moment, stay faithful and true. For the eyes of heaven see you. We all have seasons when it seems we've labored long, and we start to feel like our souls begin to lose their song. Oh, but let your heart take comfort and courage from His word. Hope is a revival when we trust the truth we've heard. The eyes of heaven move through the world today,
just what is done. I start counting my blessings one by one. I do not deserve all that He's done for me, but I'll praise Him forever through eternity. I am amazed that He'd take the time to give me such blessings and fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. He's given me breath and He's given me life. He has saved my lost soul from torment and strife. Jesus died on the cross just to show me His love. He has built me a home in heaven above. I am amazed that He'd take the time to give me such blessings and fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. Often I stumble as I journey this way, but His mercies are new every day. His grace is sufficient for every trial. He amazes me more and more every mile. I am amazed that He'd take the time to give me such blessings and fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. I am amazed that He'd take the time to give me such blessings and fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. I am so blessed. What do you say to someone who feels like they've lost it all? Over the edge with no one there to break them fall. What do you say to someone who feels so alone, giving themselves away a little bit every day just to be good enough?
Magandang gabi po sa bawat isa and welcome sa ating pong family altar ngayon pong araw ng Friday. Purihin ng Panginoon sapagkat muli na naman po tayo mapagpapala ng salita ng Diyos at maging sa Kanya pong gawain. Again, welcome po natin yung mga kapatirang kasama na po natin for this evening. And purihin ng Panginoon sapagkat nagpapasalamat din tayo kay Sister Anisa sa kanyang inawit, "There is nothing greater than grace." Thank you, Sister Anisa. At nawa patuloy kang gamitin at pagpalain ng Panginoon. Again, sa mga kapatiran po natin na kasama po natin ngayong gabi, welcome po sa atin pong family altar. Ngayon po tayo mag-aaral na ng salita po ng Panginoon. Atin pong buksan ng ating mga Bible in the book of Ezra, Ezra chapter 1 verses 5 to 6. Mga kapatid, ito po ang sabi ng mga talata. "Then rose up the chief of the fathers of Judah and Benjamin, and the priests and the Levites, with all them whose spirit God hath raised, to go up to build the house of the Lord, which is in Jerusalem. And all they that were about them strengthened their hands with vessels of silvers and gold and goods, and with beasts and with precious things, beside all that was willingly offered." Mga kapatid, ito po ang ating pag-aaralan for this evening. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, dalangin po namin na inyo pong pagpalain ang amin pong ginagawang pag-aaralan. Ikaw po, O Diyos, ang magbigay sa amin ng divine wisdom. Bigyan mo rin po kami, Panginoon, ng kalambutan ng kalooban at ng puso. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang aming mapag-aaralan, pagpalain mo ang mga kasama naming kapatiran na nag-aaral ng inyo pong salita. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Well, the title of our message for this evening is, "They willingly offered their sacrifice to God." Mga kapatid, it's very obvious na ito pong mga taong ito ay nagkaroon po ng desire na magbigay sa Panginoon ng kanilang mga sacrifices. Dahil nakikita po nila na mayroong pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Bagamat ang tama po talaga, kahit wala ho tayong nakikitang pangangailangan, kahit hindi natin nakikita na ang church ay in need o kaya yung gawain, tama naman talaga na bawat isa po sa atin na pinagpala ng Panginoon ay matutunan po natin na ibalik at ibigay yung para po sa Panginoon. Kaya nga malinaw po na tinuturo sa atin ng salita ng Diyos na kung papaanong dapat tayo po mayroong ganitong spirit. Kagaya po sa kanila, nung makita nila na ang bahay ng Panginoon sira, at ito po yung pangyayari na sila po ay muling pinahintulutan ng Diyos na makabalik sa Jerusalem. Mula sa pagkaalipin, mula doon po sa lugar na kung saan sila po ay nagwander sa kanilang mga buhay sapagkat sila po ay nalihi sa harapan ng Panginoon. At ito po ngayon, mga kapatid, ang Diyos ay muling kumikilos sa kanilang mga buhay at unti-unti sila po ay inaayos ng Panginoon. Kaya nga kung titignan po ninyo, ito pong mga talatang ito, mga kapatid, ay kapahayagan lamang ng kanilang pasasalamat sa ginawa ng Diyos sa kanila pong buhay. Tignan po ninyo, dito rin po sa verse number 1, ng chapter 2, para maintindihan po ninyo, kasi ito ho yung kabuuan Kung babasahin ko lang po from chapter 1 to chapter 2, masyado ho tayong hahaba. Pero kunin na lang ho natin yung parang pinaka-summary, yung buod nitong atin pong pinag-aaralan. Verse number 1 in Ezra chapter 2. Pakinggan po ninyo. "Now these are the children of the province that went up out of the captivity of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, everyone unto his city." Kumbaga, mula sa pagkaalipin, ang ginawa ng Diyos sa kanila ngayon, ito po, unti-unti silang inilalagay doon sa maayos nilang kalagayan. Alam niyo mga kapatid, ang nakita ko po rito, yung kanilang tamang puso. Yung kanilang damdamin sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Bagamat, kung titignan natin, parang pwedeng magrebelde sila hinayaan ng Diyos na sila po ay maging captive. Hinayaan ng Panginoon na sila po ay magsilbi kay King Nebuchadnezzar, pero sa kadahilan ng sila po ay gustong turuan ng Panginoon. Pero ito na nga,
Mga kapatid, sila po ay pinababalik na ng Diyos. Inaayos na sila ng Panginoon sa bawat lugar nila. Kaya nga, mga kapatid, naniniwala po ako, kung makikita lang natin sa buhay natin kung paano tayo pinagpapala ng Panginoon, kung paano tayo binibiyayaan ng Diyos, ng mga pangangailangan natin sa ating buhay at maging sa ating pamilya, tingin ko po, hindi tayo magdadalawang isip na pasalamatan ang Diyos at ibigay natin yung para sa Kanya. Kaya nga, kung titignan po ninyo, they willingly offered their sacrifices to God. Yung kanilang mga inialay. At kung tutuusin, mga kapatid, ito po ay para sa bahay ng Panginoon. Na sila rin naman talaga ang makikinabang nito. Parang sa church, bakit ba natin pinagaganda yung gawain? Bakit ba natin iniaayos yung mga bagay at yung mga gamit para sa church? Kung tutuusin, yan ay kapurihan ng Diyos, pero kung pag-aaralan nating maigi, hindi ba tayo rin naman ang nakikinabang? Tayo rin naman po ang pumupunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Kapag nakikita natin ang church maganda, kaaya-aya sa kanyang itsura, maaliwalas, mga kapatid, tayo rin naman po ay nagiging komportable, konbinyente. O ika nga, doon sa ating pinupuntahang lugar. Kasi nga, alam natin na kapag pinag-usapan, bahay ng Panginoon, mga kapatid, lahat po tayo sasang-ayon dito. Hindi ba dapat yan po ay kaaya-aya? Hindi lang po sa paningin ng Diyos, kundi maging sa paningin din natin, ito po'y dapat maging larawan ng kaluwalhatian ng atin pong Diyos. Kaya nga naniniwala ko, mga kapatid, kung papaanong ito pong bahay-sambahan na ginagamit natin naiayos, bunga po yan ng klase ng puso ng mga mananampalataya kung papaanong kayo po o ang bawat isa ay ginamit para ito po ay ayusin. Mga kapatid, ang pinakikita lang po dyan, pag-ibig. Ang pinakikita po dyan, damdamin. Ang pinakikita po dyan ay yung atin pong buhay at puso pagdating po sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, nakita natin, sila po ay nagbigay, willingly. Ano ba ibig sabihin ng salitang willingness? Maganda alamin po natin. Sabi po rito, of or relating to the will or power of choosing. So, ang tama, kapag tayo po ay may gagawin sa Panginoon, kapag tayo po ay magbibigay, tingin ko po, mga kapatid, ito ho ang dapat maging batayan natin. Ito po ang dapat maging panuntunan natin kapag tayo po ay mayroong gagawin para sa Panginoon. Hindi lang sa giving. Kahit sa pag-attend, kahit sa pagtatrabaho sa ministry, kahit pa sa mga yung ginagawa natin sa gawain ng Panginoon, tingin ko po ang tama, ang batayan natin ay yung atin pong ginugusto. Kaya ang tama, kapag tayo po ay gagawa sa gawain, dapat gustuhin natin yung ginagawa natin. Kasi hindi po tinatanggap ng Diyos yung mga bagay na gagawin natin napipilitan. Hindi po katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon yung mga bagay na ibinibigay natin. Mapagamit man yan, pagkain o pera, naniniwala po ako, hindi po yan ino-honor ng Diyos. Because anong sabi ng Biblia? God loveth a cheerful giver. I-apply natin ito, hindi lang ho sa tithes and offering. Once na tayo po ay may bibigay, kapag yan parang napipilitan o napipighati tayo, mga kapatid, hindi po yan kinalulugdan ng Diyos. Hindi siya natutuwa sa bagay na parang tayo po ay inubliga. Kaya nga kahit kami, ako po, sa pagtuturo natin ng giving, kung ang tingin po ninyo parang pinipilit ko kayo, mga kapatid, huwag niyong gawin. Huwag niyong gawin. Pero kung tingin po ninyo, yan ay nasa Biblia at utos mismo ng Diyos, mga kapatid, pilitin ko kayo o hindi, ako'y naniniwala, sa klase ng puso, meron tayo, kapag yan ay naintindihan natin, magiging madali para sa atin ang magbigay. Kahit ano pa ang pwedeng inilalagay ng dyablo sa isipan natin. Kahit ano pa ang pwedeng ipinakikita ng kaaway sa mga nasa paligid natin. Because malinaw sa atin na ang giving ay tinuturo ng salita po ng Panginoon. Hindi po yan programa ng simbahan. Hindi ho yan tataporma ng pastor. Yan po ay katuruan na itinuro ng Biblia na ang Diyos mismo ang siyang nagpakita ng halimbawa. Tingnan po ninyo. Hindi ba sa John 3:16, ang dahilan po roon kaya ho tayo nagkaroon ng kaligtasan dahil sa pagbibigay? For God so loved the world that He gave, mga kapatid. Kaya kung ang pag-uusapan giving, hindi ho natin kayang higitan ang ibinigay ng Diyos sa atin.
Hindi ho natin kayang bayaran o palitan yung ibinigay sa atin ng Panginoon na buhay na walang hanggan, sapagkat ang dahilan ng ating pagkaligtas ay ang buhay ng ating pong Panginoong Hesus, ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na kanya rin kinalulugdan. Kaya yan ho ang sabi ng Biblia. Kaya maganda, maging malinaw po sa atin na sa tuwing meron po tayong gagawin, pag nagbibigay tayo ng oras, a-attend tayo, hindi maganda ang napipilitan. Alam niyo, yung parang pakiramdam ng Diyos na lagi tayo nagmamadali kapag nasa bahay-sambahan tayo. Para tayong naiinip, para tayong nanghihinayang sa oras natin kapag nahaba tayo sa ginagawa nating service. Na kung tutuusin, mga kapatid, hindi ba't ang Lord's Day Sunday? Hindi ho sinabi na ang Lord's Day ay Sunday morning lang. Hindi ho sinabing ang Lord's Day Sunday 8 a.m. to 10 a.m. lang or 10 a.m. to 12 noon lang. Mga kapatid, ang Lord's Day is Sunday. Buong araw. Kaya hindi ho dapat maramdaman ng Diyos sa atin na parang tayo ho naiinip pag nasa gawain ng Panginoon, parang nagmamadali na gusto nating matapos kaagad kasi meron pa tayong gagawing iba. Mga kapatid, kung meron man tayong importanteng bagay na gagawin sa araw ng Panginoon, tingin ko po ang tama, makiusap tayo sa Diyos. Kasi araw niya yun oras niya yun Tingin ko po ang tama, paramdam natin sa Panginoon, talagang naipit lang tayo sa sitwasyon. Pero wag namang mangyari na parang ang Diyos pa ang nanananawan ng utang na loob sa atin na may lakad sana tayo, may gagawin sana tayo, pero inuna natin siya. Totoo, kanya naman po talaga yun nakuha niyo ho yung idea, mga kapatid, yung prinsipyo yung nakapaloob doon, mag-isa pagbibigay. Kahit yan po nalaki. Kung tingin natin, parang ang laki naman ng ibibigay ko. Parang hindi ba ito kalabisan? Mga kapatid, bilangin ho ninyo at computin ninyo kung gaano karaming pagpapala ang tinanggap natin kumpara sa ibibigay at ibabalik natin sa Panginoon. Kung ang pag-uusapan nga po, sabi ko kanina, kaligtasan wala ho tayong ibabayad dyan tama po mga kapatid, wala ho tayong maipapalit doon sa buhay na walang hanggan na tinanggap natin na kung tutusin, na-enjoy ho natin sa buhay natin ngayon ito. Wala pa nga ho tayo sa langit, masaya na tayo Wala pa tayo sa kalangitan, kaharian ng Panginoon, nakikita na natin na ang buhay natin nagbago at nag-iba ang direksyon. Bunga ho yan ng ginawa at ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya nga maganda ho na maintindihan natin. When God steers your heart to do something, follow through on what He is asking you to do. Wag ho nating kontrahin. Amen? Wag ho nating labanan. Wag ho nating, kumbaga, pangunahan yung bagay na gustong gawin ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Kaya nga mga kapatid, kitang-kita natin mula sa pagkaalipid, di ba? Anong sabi ng verse number 1? Balikan ho natin, para maging malinaw at ma-appreciate natin itong mensahe ng Panginoon. Sabi ng verse number 1 ng Ezra chapter 2, "Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah." Amen? "Everyone unto his city." Inayos sila ng Panginoon. Mga kapatid, tignan natin ang buhay natin ngayon. Kung gaano tayo kasaya. Tignan natin ang buhay natin ngayon. Kung gaano kaayos. Tignan natin ang buhay natin ngayon. Kung paano tayo, kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Hindi ba't yan pagpapatunay ng kabutihan at pagbibigay ng Diyos sa atin ng habag at biyaya? Ang dami mga tao problemado. Ang dami mga tao sobrang hirap na hirap sa buhay. Ang dami mga tao walang makain. Ang dami mga tao tuliro. Walang kapanatagan sa kanilang mga kaisipan. Pero ang palad natin, mga kapatid, tayo po ay kumbaga sagana sa pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay sagana sa habag at biyaya ng Panginoon. Tayo po ay sagana sa mga bagay na alam nating pangangailangan natin na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen? So, buksan ho natin yung ating isipan. Ilibot natin yung ating mga paningin. Marami tayong blessing na tinanggap sa Panginoon. Simula sa mga taon at panahon na pinagdaanan ng ating buhay, alam nyo, lagi ko rin binabalikan. Napakapalad natin sapagkat ang dami hindi nakalusot sa virus, sa pandemic. Daming namatay.
Pero eto tayo ngayon, nabubuhay na ulit ng normal. Hindi na halos nagpe-face mask ang tao. Hindi na halos natatakot sa mga crowded area. Ang tao, normal na ulit. Nakakapag-swimming, nakakapag-outing, nakakapag-pasyal na tayo kung saan-saang lugar. Wala nang halos restriction, mga kapatid. Pero ano ang nagiging, kumbaga, epekto nito sa atin? Hindi ba dapat tayo po magpasalamat sa Kanya? Nung sila po'y binalik ng Diyos sa Jerusalem. Siyempre ano magiging itsura nung lugar na iniwan? Yung lugar nila, iniwan nila yan dahil sila po'y naging alipin nitong si King Nebuchadnezzar. At ang sabi ng Bible, ang kamay ng Diyos ay kumilos at unti-unti silang iniaayos. At nung sila po'y inayos na ng Panginoon, mga kapatid, eto na, nakita nila na may pangangailangan sa bahay ng Panginoon. So ano ngayon ang nangyari? Sabi ng Bible, sila ay nagkaroon ng initiative. Ano po yung ginawa nila? Sila'y nag-offer ng kanilang sacrifices para sa Diyos. Kaya ito ang mga gusto ko pong i-share sa inyo ngayong gabi sa atin pong pinag-aaralan. Number 1, here we can see their heart in giving. Yung kanilang puso. Mga kapatid, tignan po ninyo, galing sa hirap, galing sa pagkaalipin, galing sa problema, galing sa kalagayan na bagsak ang kanilang emosyon, ang kanilang moral. Isipin po ninyo, anong meron sa isang alipin? Anong meron sa isang, nagsisilbi lang kung tutuusin? Wala naman silang pwedeng ipagmalaki. Wala silang baon-baon na kinita. Wala silang naipon habang sila'y nandoon po sa Babylon. Sila po'y pinahihirapan doon. Sila po ay nagsisilbi sa hari doon na kung tutuusin, hindi po yun ang talagang perfect will ng Diyos para sa kanila. Pero pagbalik nila sa Jerusalem, ano ang ginawa nila? Sila po ay nagpasalamat. Saan sila nagpasalamat? Sa pagkaalipin? Saan sila nagpasalamat? Doon sa kalagayan na nahihirapan sila? Nagpasalamat sila. Kasi nakasurvive sila sa hirap na meron na kanila pong pinagdaanan nung sila'y nasa kamay ni King Nebuchadnezzar. At eto ngayon sila, unti-unting iniaayos ng Panginoon. Mga kapatid, naniniwala po ako, lahat tayo dumaan sa ganyang kalagayan. Dumaan tayo sa hirap, dumaan tayo sa kawalan, dumaan tayo sa mga problema, pagsubok ng buhay. Pero kung ang nakikita ho natin ngayon pagsasaayos ng Diyos, tingin ko po, mga kapatid, hindi ho kalabisan na tayo po'y magpasalamat. Ulitin ko, saan sila galing? Pagkaalipin. Anong meron sila? Wala. Tignan nyo ho, mga kapatid, di ba't ang tinitignan ng Panginoon sa ating ginagawang pagbibigay, bago ho yung dala-dala natin, yung puso muna natin. Tingnan po ninyo, sabi ho ng Korinto, 2 Corinthians chapter 9, verse number 7, kabisado ho natin ito lagi ho natin itong binabanggit kapag meron tayong service. Ano pong sabi ng verse number 7? Sabayan niyo po ako, mga kapatid. Sabi po dyan, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen? Pwede bang isang ngiti lang dyan at pasalamatan natin ang Panginoon? Lord, thank you sapagkat iniaayos mo ang aming mga buhay. Lord, thank you sapagkat gusto ka naming gantihan sa lahat ng kabutihan na ginagawa mo sa aming mga buhay, sa aming pamilya. Yan o yung tinitignan ng Panginoon Kung tutuusin, ano bang meron yung galing sa pagkaalipin? Pero ang nakita ng Diyos sa kanila is yung klase ng puso pagdating sa pagbibigay. Kasi ako naniniwala, kahit meron yan, kapag hindi tama ang puso niya, hindi yan magbibigay ng tama. Kahit maraming pera yan, kahit maraming blessing yan, kapag ang puso niyan hindi ayos sa Panginoon, titipirin yan yung ibibigay niya sa Panginoon. Isipin ho ninyo, pag tayo may pangangailangan, ang tawag natin sa Panginoon, lahat ng kailangan natin, ibigay niya sa atin. Tama po ba po, mga kapatid? Kapag ang tao ay may pangangailangan, ang gusto ng tao, lahat ng kanyang pangangailangan, ibigay ng Diyos. Pero pagdating sa pagpapasalamat sa Diyos, sa lahat ng tinanggap natin, hindi natin kaya siyang bigyan ng lahat ng meron tayo. Kumbaga, pinipili natin, sinisimi natin, hinihimay natin, kung ano lang yung para sa Kanya. Mga kapatid, kung talagang tayo po grateful, kung talagang tayo po ay totoong nagpapasalamat, hindi ho natin, alam niyo po, titipirin yung nagbibigay sa atin ng pagpapala. Ewan ko po kung maintindihan niyo po ito. Kung kayo ay nagtatrabaho at kayo po ay kumikita, alam ko po, maunawa natin to.
Kung ang pinagkakakitaan ninyo ng inyong pangangailangan, yung mga pangangailangan natin, tutugunan sa magitan ng ginagamit natin. Halimbawa, kung kayo po ay bumabiyahe ng sasakyan, at yan po sasakyan na yan ay nagiging source ng inyong income, sisiguraduhin ko po sa inyo, kailangan yung alagaan yung sasakyan na yan, dahil kapag yan hindi umandar, wala kayong kakainin. Tama? Tricycle man yan, jeep man yan, taxi, kotse, grab, kung ano pa man, kailangan nating i-maintain yung kaayusan ng sasakyan, dahil kapag yan nasira, hindi yan magseserbisyo sa atin at hindi ho tayo kakain. So sa madaling salita, kung yung bagay na pwedeng pinagdadaanan ng ating pangangailangan, doon tayo nakakakuha ng ating pong katugunan, kumbaga inaayos natin, tingin ko po mga kapatid, itama rin ho natin yung ginagawa natin sa Diyos. Sa sasakyan, kailangan mong i-maintain ng gulong, kailangan mong i-maintain yung langis, kailangan mong i-maintain yung preno, kailangan nililinis mo yan, kailangan tinitignan mo yung mga pyesa-pyesa niyan, kung okay pa ba't mahigpit. Kasi nga, pag pinabayaan mo yan, pababayaan ka rin yan. Iiwan ka niyan. Mga kapatid, yung sasakyan, walang buhay. Yung sasakyan, walang damdamin. Pero ang Diyos, nararamdaman tayo kung paano tayo humihingi at umaasa sa Kanya ng lahat ng ating kailangan. Tapos pagdating sa ating gagawin, kumbaga parang i-maintain natin yung relasyon natin sa Kanya, i-maintain natin sa buhay natin, parang tinitipid natin. Pwede bang pag tinipid mo yung kotse, yung jeep, palitan mo ng gulong ng kariton, palitan mo ng gulong ng bisikleta, uubra ba yan? Hindi Kapag yung kotse, pinalitan mo ng gulong na mumurahin, mga kapatid, baka i-disgrasya ka niyan. So yung gusto ko pong kuning prinsipyo rito, mga kapatid, pagdating sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin, hanggat maaari, huwag ho nating tipirin. Hanggat maaari, iparamdam natin sa Kanya na napakahalaga niya sa buhay natin, sapagkat sa Kanya natin nakukuha ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga kung ang pag-uusapan puso, mga kapatid, anong sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse number 7? As the purpose of the heart. So, let Him give. Amen? Kung yan ang laman ng puso mo, ganyan mo tinitignan ng Diyos. Kung magkano at kung ano yung ginagawa mo sa Kanya, yan ang tingin mo sa klase ng Diyos, meron ka. Opo, yun ang kaya nating ibigay Diba? Parang damdamin ho ng tao. Tayo po kumbaga, atin po ito para mas maintindihan natin. Hindi ba tayo kapag bibigyan ng regalo, ang gusto natin, hanggat maaari, yung medyo mararamdaman natin na merong love. Okay? Yung mga misis dyan, kahit yung mga anak natin, yung mga kaibigan natin, na sinasabi natin, close friend natin, pag magre-regalo tayo dyan, hanggat maaari, ang gusto nila, maramdaman nila, with love talaga ibig sabihin, hindi man sobrang mahal, pero dahil kilala ka niya kung ano yung kakayanan mo at nagbigay ka ng higit sa iyong kakayanan, mga kapatid, terrible yun para sa kanya. So isipin mo, wala ka namang malaking kita, wala ka namang malaking sweldo, yung mga walang trabaho, pero nakapagbigay ng bulaklak, nakapagbigay ng tsokolate, kasi may love nagagawa ng paraan kapag may pag-ibig. Tama po ba? So kaya, hindi ho natin pwedeng sabihin sa Panginoon, gipit ako, wala kami, pero kung may love, may paraan. Naniniwala po ako, mga kapatid, kung totoong mahal natin ang Diyos, hindi ho po pwedeng yan lang at ganyan lang natin siya, kumbaga, papakitaan ng atin pong pagbibigay. Gagawa at gagawa tayo ng paraan. Magsasakripisyo tayo, hahanap tayo. Sabi ko nga, napakagandang pagkakataon ito. Galing sa pagkaalipin, galing sa kahirapan, galing sa bagsak na emosyon, mga kapatid, pero may naibigay. Amen? May naibigay. Kasi nga, ang unang meron sila, hindi pera, hindi gamit. Ang unang meron sila, puso. Kaya tandaan niyo mga kapatid, sa kabila ng kawalan, kaya nating may maibigay kapag tayo po ay mayroong damdamin sa Diyos. Kapag tayo po ay umiibig. Sabi nga ho ng 1 Chronicles chapter 29 verse number 17, I know also, my God, that thou triest the heart and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things, and now have I seen with joy thy people, which are present here, to offer willingly unto thee. Amen? Kapag may puso, may nagagawa. Kapag may pagmamahal, may naa-accomplish. Mga kapatid, kaya natin yan kapag may damdamin. Pero, kahit meron tayo, kapag wala ang pag-ibig,
mahirap gawin yung isang bagay. Kaya nga, yan po ang unang nakita ko, mga kapatid, their heart in giving. Yung kanilang puso pagdating sa pagbibigay. Tandaan po ninyo, ang kahirapan, nandiyan yan palagi. Ang problema, laging nandiyan yan. Pangangailangan, nandiyan yan. Di ho yan mauubos, maniwala po kayo. Pero kahit nandiyan ang lahat ng yan, kapag may puso, kapag may pagmamahal, may nagagawang paraan. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Pag nandiyan ang pag-ibig, may magagawang paraan. Di ba? Para wag tayo mapagtampuhan, iisip tayo ng paraan. Ako, alam ko, sasama ang loob ng, di ba, ng minamahal ko kapag hindi ko siya narigaluhan. Kahit wala naman akong malaking kita, kahit hindi naman ako mayaman, pero dahil nandoon yung love, may nagagawang paraan. Amen? So, kaya yun ho yung unang bagay. And then, second thing is, their holiness is great. Tingnan po ninyo, sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse number 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Like what I said, saan galing ang bayang ito? Captivity. Tama po? Ang sabi ng Bible, saan sila galing? Sila po'y naging alipin ni King Nebuchadnezzar. Tama po ba? Naintindihan nyo, mga kapatid? Sila ho ay hindi sinuswelduhan. Sila po ay pinakakain lang at pinagtatrabaho. Wala hong sweldo ang mga alipin. Pag ikaw ay naging alipin ng gera, wala hong sweldo yan. Pag ikaw ay naging captive, nakakulong ka lang dyan, kung ano ibigay sa iyo, yun lang ang karapatan mo. Wala kang pwedeng i-demand. Pag pinagtrabaho ka, trabaho ka lang. Pag ikinulong ka lang maghapon, kulong ka lang maghapon. Wala kang magagawa. Walang savings doon walang income doon. But sabi ng verse number 2, dito, kagaya sa Corinto, sa 2 Corinthians chapter 8, how that in a great trial of affliction. Can you imagine this? Let's figure it out, mga kapatid. Great trial of affliction. Tayo po ba? Gaano ba katindi ang hirap natin? Gaano ba katindi yung pinagdadaanan natin? Kung sabihin pa natin, sige, pastor, may matindi kaming problema. Yes, naniniwala ko, pwedeng mangyari yan. But according to our passage, in verse number 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Yung salitang liberality is their giving, contribution. Kaya nilang magbigay kahit sila'y baon sa hirap. Kaya nilang magbigay kahit sila problemado sa buhay. Kasi nga, anong sabi ho ng Bible? That is holiness. Yan naman ho talaga ang magiging kalasag natin para gawin natin ang kalooban ng Panginoon Yung tayo po ay matutong umibig sa Diyos. Pangalawa, yung tayo po ay mag-mature, makita po sa atin ang kabanalan. Kaya nga, ang nakita ko, their holiness is great. Saan sila galing? Ulitin ko, sa captivity. Yung captivity, ginamit ng Panginoon para i-correct yung mali nila sa kanilang buhay. At nung na-correct sila, ito na po ang resulta. Mga kapatid, tayo rin kapag tayo ay nakakarinig ng preaching, tinatamaan tayo, minsan naiiyak pa nga talaga tayo, minsan talagang ang kabog ng dibdib natin, talagang sorry tayo sa Panginoon. Pero kung totoo po yun, mga kapatid, dapat ang maging resulta niyan ay yung hahakbang ka na ang maipapakita at maipapahayag ay yung natutunan mo sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. And that is spirituality. That is holiness. Mga kapatid, yan ang ibig sabihin niyan. Matapos silang naging alipin, pagkatapos nun, hindi sila naging rebelde. Ako naniniwala, kung pinapayagan ng Diyos sa buhay natin ang problema, kung pinapayagan ng Diyos sa buhay natin yung kahirapan, may pagtuturo dyan. Pero sana, pag natapos yon, hindi ho tayo dapat nagiging rebelde sa Diyos. Hindi ho tayo dapat nakakalimot sa ginagawa ng Panginoon. Bagkus, ito po'y gamitin ng Diyos sa buhay natin para mas lalo tayong maging tama sa harapan ng Panginoon. Alam niyo ho, sabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse number 13, pakinggan po ninyo, whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and unto all men. Mga kapatid, ang nakita ko po rito is their holiness.
their spirituality, their maturity, kung paano sila nag-grow sa kabila ng kanilang napagdaanan. Mga kapatid, dapat pag tayo po'y dumadaan sa pagsubok, dapat tayo mas lalong lumalago. Hindi ho tayo dapat nanlalamig. Hindi ho tayo dapat umaalis. Hindi ho tayo dapat umaayaw. Hindi ho tayo dapat sumusuko. Kasi alam natin, may Panginoon tayo eh. Amen? Alam natin, nandiyan ang Diyos. Tama po ba, mga kapatid? So, hindi ho tayo dapat tumitigil. Mas dapat lalo tayong maging marubdob at masigasig sa ginagawa nating paglilingkod. Bakit sila nakapagbigay? Bakit sila nakapagsakripisyo? Uulitin ko, hindi sila mayaman, hindi sila nakaipon, nandun lang po sa kanila ang kabanalan. Tama yung kanilang puso, nag-mature sila sa pinagdaanan nila, at ito po ngayon, sabi ng Bible, nagbigay willingly. And last but not the least, mga kapatid, their happiness in God. So alam niyo nung sila bumalik, ito na yung bumalik na sila sa Jerusalem at sa Judah at inaayos na sila ng Panginoon. Tandaan po ninyo, kahit ano pang bagay na meron tayo ngayon na tingin natin nagpapasaya sa atin, anytime, any moment, pwedeng mawala yan. Tao man yan o gamit sa isang iglap, pwede po yang mawala. Pero kailanman, ang Diyos ay hindi ho tayo iiwan. Kailanman ang Diyos ay hindi ho mawawala sa buhay natin. Kaya nga kung titingnan natin mga kapatid, itong mga taong ito, sa kabila ng kanila pong napagdaanan, naging masaya pa rin sa Diyos. Ito ang kagaya na sinabi ho ng Bible sa 1 Corinthians chapter 29, verse number 9. Pakinggan po ninyo Sabi ho rito, then the people rejoiced, for they were offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord, and David the king also rejoiced with great joy. Kasi ang kasiyahan natin, hindi doon sa binigay natin. Ang kasiyahan natin, hindi doon sa nagawa natin. Or maybe even doon sa result ng ginawa natin. Ako, nagbigay ako, nakita ko, may nabiling ganito eh. Naggawa ako sa gawain, nakita ko nagbunga. No, ang ating dapat kagalakan, ang ating happiness, hindi yung sa mga bagay ng ginawa natin o resulta ng ginawa natin o ibinigay. Kundi, ang ating kagalakan ay lagi nasa Panginoon. Kasi wala namang garantiya na yung gagawin natin kaagad o palagi, siguradong makikita natin yung bunga o resulta. For example, sa tinagal-tagal natin ng soul winning, wala tayo nakita kaagad. Pero dumating yung time na yung palang mga nabahagi na natin ng salita ng Diyos. Diba? Nung tayo ay, kumbaga, nalipat ng lugar o kaya pinadala ng Panginoon sa gano'n, bigla natin nakita, siya pala'y naglingkod sa Panginoon. So, hindi ho dapat ang kagalakan natin yung resulta nung ginawa natin. Ang kagalakan dapat natin ay lagi nasa Panginoon. Para kahit ano ang gawin natin na hindi ma-appreciate ng iba, kahit anong ibigay natin na hindi natin makita na nagresulta ng maganda para sa iba, mga kapatid, ang tama, ang ating happiness ay sa Panginoon. Lagi nating isipin na ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Lagi nating isipin ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo mayroong ginagawa. Tingnan niyo mga kapatid, di ba't nangyari yan sa Bible? Sa New Testament? Merong nagbigay sa Panginoon ng pabango, ng precious ointment. Yung iba, hindi na nakitang maganda eh. Ang tingin ng iba dyan, pagsasayak. Okay, pakinggan po ninyo Gamitin natin example ito. In John chapter 12, verses 3 to 5. Ayan, ito po ang sabi ng talata. Alright? Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. Then said one of his disciples, eto na po, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Bakit kayo nagsayang? Bakit mo sinayang yung inipon mo, tapos ibinuhos mo lang sa Panginoon? Samantalang kung ibinenta mo yan, marami ka sanang natulungan, marami ka sanang nabigyan. But minsan, dyan tayo dinadali ng kaaway. Yung tingin natin doon sa binigay natin at ginawa natin, kung yung oras natin, ginamit sana natin sa iba, baka marami pang taong nakinabang. Baka yung ibinigay nating tithes and offering, sacrificial giving, o kaya yung pasasalamat. Di ba? Kumbaga, kung ginamit natin sa ganito, baka marami pa siguro nakinabang. Pero mga kapatid, ang nakita ko po rito, kung paanong ang Diyos
nagbabalik ng ating pong mga ibinibigay sa Kanya. So sabi ho ng Bible, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Nang hinayang si Judas. Kasi nga naman, pwede pagkakitaan yun. Pwede siyang yumaman doon. Mga kapatid, kahit ano pang kayamanan, kahit ano pang meron sa mundong ito, kung iyan para naman sa Panginoon, kaya niyang doblehin, triplehin, o kahit makailang ulit pa, kaya niyang ibalik ng Diyos sa atin. Kaya kung meron tayong dapat gawin para sa Panginoon, huwag nating pasalamatan. Alam niyo, tinignan ko nga ito sa ibang passage, kumbaga sa ibang reference, sabi ho ng Matthew 26 verse number 8, ito yung reaksyon ng mga tao doon sa ginawa ni Mary. Tingnan po ninyo, but when his disciples saw it, they had indignation, saying, to what purpose is this waste? Para saan itong pagsasayang na ito? Yan ang isip ni Satanas, yan ang isip ni Judas, yan ang isip ng mga karnal, yan ang isip ng hindi talaga umiibig sa Diyos. Pero para kay Mary, mahalaga yung kanyang ibinigay. Para kay Mary, yung kanyang ibinigay karapat-dapat lang sa Panginoon. Kaya nga, para po sa ating paglulundo, sabi po ng Luke chapter 6 verse number 38, give and it shall be given you or unto you, good measure, pressed down, and shaken together and running over. Shall men give into your bosom? For with the same measure that ye mete withal, it shall be measured to you again. So kapag ang Diyos nagpala, umaapaw. Liglig, sabi ng Bible running over. So anong ibig sabihin yan? Kung ano yung ibinigay mo, yun din ang ibabalik sa iyo ng Panginoon. Kapag ikaw ay nagbigay ng higit sa iyong kakayanan, sisiguraduhin ko sa iyo, hindi mo pagsisisihan. Sapagkat ang Panginoon ang siyang magpapaapaw ng pagpapala sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Kaya nga sana sa gabi ito, mga kapatid, tayo po ay napaalalahanan ng salita po ng Panginoon. At the same time, sana tayo po ay nakilos. Na talagang atin pong pasalamatan ang Panginoon sa lahat ng atin pong tinanggap na pagpapala sa ating mga buhay. Again, salamat po sa mensahe ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa aming naging pag-aaral ng inyong salita, sa karunungan at sa pagkilos ng banal na Espiritu. Tunay po, Panginoon, na makita mo sa aming buhay ang pusong nagpapasalamat, ang katapatan na talagang nais po naming gantihan na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Kaya Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa na nakapakinig ng mensaheng ito. Pagpalain mo po ang meron pong naging planong hakbang na ikaw ay pasalamatan sa kanyang buhay sa dami ng kanyang tinanggap na pagpapala. Kaya Panginoon, salamat po sa gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. So again, maraming salamat mga kapatid at sana'y nabusog po tayo sa mensahe ng Panginoon. So sana wag niyo muna akong iwan at panalangin po natin yung mga pamilya at kapatiran na ipagpe-pray po natin for this evening. Ito po sila, panoorin po natin.
Okay po, so mga kapatid, yan po yung mga pamilya na magandang ipanalangin po natin for this evening. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa oras pong ito na kung saan muli kami po ay makakapanalangin para po sa pangangailangan ng mga kapatiran. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ang gumawa sa pamilya ni Sister Bing. Ikaw po, O Diyos, ang pumatnubay sa bawat isa po sa kanila. Dalangin ko po, Panginoon, na inyo pong gabayan si Daryl at maging si Hannah, si Darius, ang buo nilang pamilya, Panginoon. Dalangin ko po ang patuloy na pagkilos mo sa pamilya ni Sister Bing. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya ni Brother Benj. Ikaw rin po ang pumatnubay sa kanila, maging kay Sister She. Patuloy mo siyang palakasin. Ingatan, Panginoon, ang buo nilang sambahayan. Maging kay Ate Mila, dalangin ko, Panginoon, ang kalakasan ng katawan ay patuloy mo pong ipagkaloob sa bawat isa po sa kanila. Maging ang kanilang mga sasakyan, ang kanilang negosyo. Si Brother Benz ay patuloy mo pong gabayan, Panginoon, sa kanyang mga pinupuntahang lugar, sa kanya pong pagbiyahe. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo sa buhay ng pamilyang ito. Gabayan mo si Brother Benz, pagalingin mo ang patuloy, Sister She, at palakasin mo ang katawan ni Ate Mila. At patuloy ka rin po mag-provide, Panginoon, ng kanila rin po mga pangangailangan. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang pamilya ni Lisel. Ikaw rin po, Panginoon, ang gumawa sa kanila. Patnubayan mo si Zia, si Isa, si Saldi, Panginoon. Tunay po na ang pamilyang ito ay pagpalain mo ang Beltran family. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na mag-provide ng kanilang pangangailangan, maging ang baby sa sinapupunan ni Sister Lisel. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na pumatnubay. Bigyan mo ng kalusugan ang sanggol at dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang siyang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang Ochoa family. Ikaw po, Panginoon, ang pumatnubay kay Rico at gabayan mo siya, Panginoon, at tunay po na ikaw rin ang gumawa sa kanilang buhay, maging kay Sister Candy, kay JM, kay Alexa. Panginoon, dalangin ko po ang paggawa mo sa puso at damdamin at kalooban ng bawat isa po sa kanila. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kalaguan at provision sa kanilang mga pang-araw-araw na kailangan. Lord, dinadalangin ko rin po sa inyo ang pamilya ni Brother Manny, ang Beltran family at ang Babad family. Ikaw rin po ang magbigay ng kalakasan ng katawan sa kanila, maging kay Sister Arlene. Ingatan mo sila, Panginoon, maging sa kanilang mga anak, kay Catrice, kay Daniel. At ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa buhay ng bawat isa po sa kanila. Patuloy mo silang biyayaan ng kalusugan at i-provide mo rin po, Panginoon, yung kanilang mga kailangan. Dalangin ko, O Diyos, na ikaw rin po ang magbigay ng kalakasan ng katawan para kay Nanay Linda. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng mahaba pang buhay, provision sa mga pangangailangan niya sa araw-araw, Panginoon. Maging si Kuya Edgar, dalangin ko rin po ang patuloy na pagkilos mo sa kanyang buhay. Biyayaan mo siya, O Diyos, ng kalusugan. Patuloy mo rin siyang palaguin sa kanya pong pananampalataya, Panginoon. Maging kay Nanay Sinaida at kay Tatay Tomas Beltran, ikaw rin po ang patuloy na gumawa sa kanila. Ang prayer ko po para sa kanilang buhay ay patuloy po silang palakasin, lalo na po si Tatay Tomas, biyayaan po siya ng kagalingan at ikaw rin po ang mag-provide ng kanilang mga kailangan, Panginoon. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang pamilya ni Sister Princess, ang Olpindo family. Patuloy kang gumawa sa buhay ni Sister Princess at ni Brother Ramil, maging kay Jacob. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na paggawa mo sa kanilang buhay, sa kanilang sitwasyon ngayon, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam ng kanila pong tunay na kalagayan, maging ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Nilalapit ko po na inyo pong tulungan ang pamilyang ito. Ikaw po ang magbigay, O Diyos, ng kalakasan ng katawan sa bawat isa sa kanila, lalo na po kay Jacob. Ang prayer ko po sa batang ito, Panginoon, ay lumaki ng malusog at mayroon tamang pagkakilala sa iyo, Panginoon. Patuloy mo silang tulungan sa lahat po ng kanilang mga kailangan, Panginoon. Ikaw po ang gumawa sa pamilya Olpindo. Dalangin ko rin po ang Pereira family. Lord, ikaw ang magbigay ng kalakasan at wisdom kay Brother Michael, kay Sister Joy. Patuloy mo silang gabayan. At i-provide mo rin, Panginoon, yung kanila pong mga pangangailangan. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ang nakakakita ng kadalisayan ng kanilang puso. Patuloy mo po silang gamitin, pagpalain, maging ang kanilang mga anak, O Diyos.
Patuloy kang gumawa sa buhay ng kanilang mga anak, kay Naomi, kay Jewel, at kay Zachariah, Panginoon, ay patuloy mo po silang bigyan ng kalusugan ng katawan. Provision para po sa kanilang mga pang-araw-araw na kailangan, and even sa kanila pong personal prayer request para sa kanilang gustong mangyari sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw rin po ang duminig nito. At sana'y loobin mo sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon para sa buong pamilya. Lord, ikaw po ang magbigay ng kalakasan at patuloy na kalago ang spiritual, at patuloy mo po silang gamitin as a channel of blessing and encouragement, Panginoon, para po sa kanilang buong pamilya at maging sa gawain, O Diyos. Naniniwala kami na ikaw ang magpo-provide ng pangangailangan ng Pereira family. Lord, dalangin ko rin po sa inyo ang Maniego family. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng wisdom, ikaw ang magbigay ng kalakasan. Tulungan mo po ang pangunguna ni Pastor Rodrigo, ni Ma'am Erlinda sa gawain po sa Milan, Italy. Bigyan mo sila ng good health and provision sa everyday needs nila, Panginoon, at kalaguan ng gawain, kalusugan ng kanilang pangangatawan, at maging si Brother Eseng, Panginoon. Umaasa kami na ikaw ang tutulong, ikaw po ang gagawa sa buhay po ng bawat isa sa kanila. Kaya tulungan mo po ang Maniego family at i-provide mo po yung kanilang mga kailangan sa kanila pong buhay. Lord, dalangin ko rin po ang Ilalim family. Ikaw po ang gumawa kay Ate Carmen, kay Brother Ariel, kay Brother Aldous, kay Preacher Alvin, kay Kuya Ariel. Ang buong pamilyang ito, Panginoon, ay patuloy mo pong tulungan at i-provide mo rin yung kanilang mga kailangan, O Diyos. Guidance, protection, and good health para po sa bawat miyembro ng kanilang family. At maging kay Preacher Alvin, patuloy mo siyang palakasin at biyayaan, Panginoon. Bigyan mo siya ng maayos na kalusugan ng katawan. Patuloy mo siyang gamitin sa paglilingkod, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya nila Kuya Celso, ang Nono family. Ikaw po, Panginoon, ang pumatubay sa kanya, sa kanyang pagtatrabaho, maging kay Charlene, at dalangin ko rin po si Ate Sonia, maging ang kanilang mga apo, Panginoon. Patuloy mo silang gabayan, palakasin, i-provide mo rin, Panginoon, ang kanila pong mga pangangailangan sa mga bayarin, sa mga gastusin sa araw-araw, at kalusugan ng katawan, Panginoon. Ay pagkaloob mo po sa bawat isa sa kanila. Lord, dalangin ko rin po ang Bomitibo family. Ikaw rin po, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan ng katawan, kaya si Sir Gina, patuloy mo siyang pagalingin, patuloy mong palaguin ang kanyang pananampalataya, gabayin mo rin si Brother Jojo, at tunay na i-provide mo rin yung kanilang mga kailangan at kalakasan ng katawan para kay Brother Jonathan, kay si Sir Glidel, kay Warren. Tunay po, Panginoon, na inyo po silang patnubayan, i-provide mo rin, O Diyos, ang kanila po mga kailangan. At ikaw rin po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa puso ng bawat isa po sa kanila, at tunay na gamitin mo po ang buhay ni Brother Jojo, si Sir Glidel, maging si Sir Gina, si Brother Jonathan, si Warren, na sana'y talagang sila po ay mabuo sa gawain mo po, Panginoon, sa ministry. Kaya patuloy kang kumilos sa kanilang mga buhay. Gabayan mo ang bawat isa po sa kanila, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po si Ate Nelly. Patuloy mo biyayaan mo po siya, O Diyos, ng kalakasan ng katawan at patuloy na kalaguan, provision sa kanya pong mga kailangan sa araw-araw. Patuloy kang gumawa sa kanya pong buhay, Panginoon. Nilalapit ko rin po sa inyo ang pamilya nila Brother Ronnie. Ikaw rin po ang gumawa sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang palakasin, maging si Ate Jean, ang kanilang anak na si Junior. I-provide mo po ang kailangan ng buong pamilyang ito. Tulungan mo sila, O Diyos. Ikaw po ang kumilos sa kanilang mga buhay at Panginoon, dalangin ko po ang paggawa mo sa buhay ni Brother Ronnie, ang pagkilos mo sa buhay ni Ate Jean, provision at patuloy na pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya Trinidad. Ikaw rin po, Panginoon, ang magbigay ng karunungan para po sa bawat isa sa kanila, kalakasan ng katawan, provision para po sa pangangailangan ng kanilang family. Lord, dalangin ko po, patnubayan mo si Kuya Joe, patuloy mo siyang palakasin, patuloy mo siyang ingatan. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa kanyang buhay. At dalangin ko rin, Panginoon, ang pagbibigay mo ng kalakasan para kay Kuya Joe at maging kay Ate Rose. Ikaw po, Panginoon, na mag-provide ng kanilang needs. Patuloy mo silang gamitin, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Ikaw ang gumawa, O Diyos, sa buong pamilya ng Trinidad. Ikaw po, Panginoon, na magbigay din ng kalakasan ng katawan kay Sister Hannah,
maging kay Ate Sara at maging kay Maris, kay Joram. Patuloy mo po silang gabayan, Panginoon. Ingatan, i-provide mo rin, Panginoon, ang kanila pong mga kailangan. Ikaw po, O Diyos, ang gumawa sa buhay ng bawat isa sa kanila. Patuloy mo pong gamitin ang kanilang mga buhay sa inyo pong gawain sa paglilingkod. Lord, dalangin ko po ang aming pamilya. Ikaw rin po ang gumawa sa kalagayan ni Mami sa kanyang kalusugan. Patuloy mo po siyang pagalingin. Patuloy mo siyang biyayaan, O Diyos, ng malusog na pangangatawan. Provision po sa aming mga pangangailangan sa araw-araw, lalo na po sa kanyang iniindang ubo at sipon. Pagalingin mo po si Mami, si Rachel, maging ako, Panginoon, sa aking katawan. Ikaw, O Diyos, ang inaasahan naming tutulong sa amin po mga pangangailangan, sa mga pang-araw-araw na gastusin, sa mga dapat po namin gawin sa ministry. Bigyan mo po ako ng wisdom, guidance, good health, protection sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming pamilya at maging ikaw po, O Diyos, ang maging sentro ng lahat ng amin po mga ginagawa, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa inyo si Preacher Ray. Patuloy mo rin po siyang ingatan, palakasin, bigyan mo siya ng kalakasan ng katawan, karunungan sa pagtuturo, provision din po, Panginoon, sa kanyang mga kailangan. Maging si Ate Sara Abot, ikaw rin po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng kalagong spiritual. Patuloy mo siyang palakasin, patuloy mo siyang gamitin, encourage mo siya, Panginoon, sa mga panahon na siya po ay nagdi-discourage, at patuloy mong palaguin ang kanyang pananampalataya. Ganoon din po si Ate Josephine Serrano. Ikaw rin po ang gumawa sa kanya, Panginoon. Patuloy mo siyang tulungan, patuloy mo siyang kausapin, katagpuin sa mga mensahe na kanya pong napapakinggan. I-provide mo rin po, Panginoon, ang kanyang mga pangangailangan. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya ni Ate LD Bautista. Ikaw po, Panginoon, ang pumatubay sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, sa buong pamilya. I-provide mo po ang kanilang needs, good health, O God. Ang ipagkaloob mo po sa bawat miyembro ng kanilang family, at tunay, Panginoon, na ikaw po ang magbigay kalaguan, lalo na po kay Ate LB sa kanya pong pananampalataya. Maging si Ate Laura, Panginoon, dalangin ko rin po ang patuloy na paggawa mo sa kanyang buhay, maging kay Kuya Renato, sa kanilang pamilya. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga pang-araw-araw na needs. Patuloy po silang palakasin at patuloy po silang biyayaan ng kanilang mga pangangailangan. Lord, maging si Ate Vilma Bautista, ang prayer ko rin po, ang pagkilos mo, ang paggawa mo sa kanilang buhay. Tunay, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa kanya pong pananampalataya, sa kanya pong pananalig sa iyo. I-provide mo po ang kanilang kailangan, ang kanyang pamilya. Patuloy kang gumawa sa kanilang puso, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po sa inyo si Ate Tessie Lopez. Ang kanya pong buhay ay patuloy mong gamitin sa gawain. Patuloy mo siyang palakasin. At ikaw po, Panginoon, ang mag-provide din ng kanilang mga kailangan, O Diyos. Patuloy mo siyang gamitin as a channel of blessing sa gawain dyan po sa Letre at maging dito po sa Bagong Baryo. Panginoon, ikaw rin po ang inihilingan namin para kay Sister Mary Jean Aranuez. Ingatan mo rin po siya, Panginoon. Tulungan mo siya, gabayan, ikaw po ang mag-provide ng kanyang mga kailangan, at tunay po, Panginoon, na gamitin mo siya para sa paglilingkod. Gamitin mo ang kanyang buhay para sa ikalalaganap ng inyong pong salita. Dalangin ko rin po si Sir Marian Cauyong, maging si Sir Rica Renalan. Gamitin mo po ang mga kababaihang ito, ang mga miyembrong ito para sa ikalalago ng inyong pong gawain dyan po sa gawain sa Kalbayog. Ikaw po ang mag-provide din ng kanilang kailangan. Good health, O God, para kay Rica, kay Marian, sa bawat isa po sa kanila. Patuloy mo silang bigyan ng kanila po mga pang-araw-araw na kailangan, Panginoon. Maging si Sir Gracel, ikaw rin po, O Diyos, ang patuloy na gumawa sa kanyang buhay. Ingatan mo siya, palakasin mo siya, Panginoon. Palaguin mo rin, O Diyos, ang kanyang pananampalataya. Tunay na ikaw ang kumilos sa kanyang buhay. Lord, dalangin ko rin po sa inyo si Brother Roden. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kalaguan sa kanya pong spiritual na pamumuhay. Palakasin mo siya, i-provide mo ang kanyang needs, bigyan mo siya ng wisdom sa pag-aaral. Tunay po, Panginoon, na gamitin mo ang buhay ng kabataang ito para mas lalo pong maging kapuri-puri sa inyong harapan ng kanyang mga ginagawa. Lord, maging si Brother Ryan Elman, ikaw rin po ang aming hinihilingan para po sa kanyang kalagayan, Panginoon. Patuloy mo siyang palaguin, turuan, patungkol po sa inyong mga salita. At tunay po na ikaw po makita sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang tulungan sa kanyang pangangailangan. Patuloy mo siyang gamitin sa ministry ng music. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng wisdom sa kanya ring pag-aaral. Provide mo rin, O Diyos, ang kanilang mga pangangailangan. Lord, dalangin ko rin po ang mga kapatiran na kasama namin ngayong gabi. Tunay po, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa kanila,
Ikaw rin po ang magpala sa bawat isa na nakasama namin sa pag-aaral ng iyong salita at maging sa pananalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na kung saan tunay na ikaw ang amin pong pinagtitiwalaan sa aming mga buhay. At ikaw rin po ang aming inaasahan na tutugon sa lahat ng aming mga kahilingan at pangangailangan. Again, Lord, maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So again, maraming salamat po sa mga kapatiran. Ingat po tayo palagi. God bless you and to God be the glory. Lord, we pray for the lonely ones and the hurting ones, the ones who don't know what to say or how to pray. Lord, we pray for the broken hearts and the shattered lives, The ones now groping in the dark, Lord, be the spark. And so we pray, and so we pray for ways to be used by you. We want to serve, we want to serve, to be faithful, to be caring, to be true, to be faithful, to be caring, to be true. Lord, we pray for the lonely ones and the hurting ones, The ones who don't know what to say or how to pray. Lord, we reach for the falling ones and the searching ones, the ones who seem to lose their way. Save them today. And so we pray, so we pray for ways to be used by you. We want to serve, we want to serve, to be faithful, to be caring, to be true, to be faithful, to be caring. Lord, we pray, and so we pray for ways to be used by you. We want to serve, we want to serve, to be faithful, to be caring. Lord, we pray for the lonely ones. Lord, we pray for the broken hearts. Lord, we reach for the fallen ones, to be true.